Panginoon, lahat na mangyari ngayon ay para sa inyo, para sa kalwaktian ninyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang pinakamalakas na palakpak. Amen! Amen! Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas. Pag September na daw, pag nag-start na daw yung birth, pag ang Filipino, Pasko na daw yun sa atin. Amen po ba? Amen. Tayong lahat ay pumili at kuha tayo ng partner. Kuha tayo ng partner natin. Sabihin natin sa partner natin, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Dahil hindi kita kamukha. Pero purihin ang Panginoon. Dahil kamukha ka ni Kristo. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon at kantahan natin siya langit. Kailangan ko, ang kailangan ko ay pag-ibig ko.
nakatayo, Panginoon, dito, lahat ay mararamdaman ang presensya ninyo ngayong umaga, Panginoon. Oh God, gusto namin kayong makilala, Panginoon. Gusto namin maranasan, Panginoon, yung magpapakilala nyo sa buhay namin, Panginoon. Maging malaya kayo na magpakilala sa amin, Panginoon. Sabihin niyo kung sino kayo ngayon, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng nauuhaw, Panginoon, sa presensya ninyo ngayong umaga, Panginoon. Lord, yakapin niyo ang bawat isa, Panginoon. Yakapin niyo kami. Gusto namin kayong maramdaman. Gusto namin kayong marinig, Panginoon, ngayong umaga. Gusto namin mahulog sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Gusto namin na maging mas malalim pa yung relasyon
Jesus, I want more. Jesus, I need more. Take me deeper than I've been before. Take me further, God, I long for more. Take me higher than I've been before. Jesus, I want more. Jesus, I need more. Yes, Lord. Make us higher, Lord. Higher, Lord. Higher and higher. Make us deeper, O Lord. Make this church, O Lord, deeper on you. O God in heaven. Marami pong salamat. Dahil binuksan niyo po ang aming kamalayan, Panginoon. Ang aming diwa, Panginoon, sa makalangit na mga bagay, Panginoon, at saka po namin unahin bilang Iglesia, Panginoon. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you so much. Lord, salamat po. Dahil kayo po ang naging Panginoon at Diyos namin. Salamat po. Ang glory po, ang lahat ng papuri at pasalamat ay pinapalik namin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Good morning po sa ating isang mapagpalang magkapag sa araw sa pagkakas. Ang babasahin ko pong kasulatan ay nakakalap po sa aklat ng Mateo. Chapter 16 po, verse 13 up to 20. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets. He said to them, "But who do you say I am?" And Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it." Verse 19, "And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was the Jesus Christ. Magpalain po tayong lahat pagbasa ang salita po ng Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating choir. Punta dito sa harap.
Good morning po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon na linggo ulit. Nandito po tayo. Amen po ba? Ako po yung nagagalak dahil nung nakaraang linggo po ay ordination po ng inyong lingkod. At ito po ay napakaganda sa iglesia po natin. At salamat po sa lahat ng mga kapatiran na nagiging kabahagi sa gawain na ito. At higit sa lahat, yung Church Council na sila po ang pumilos, sila po yung gumawa ng paraan para matuloy po yung ordination ng nakaraang linggo. Noong nakaraang linggo po, ako po ay nagpasalamat, binanggit ko po na nagpasalamat ako sa Panginoon dahil ang aking bunsong kapatid ay naglingkod muli sa Panginoon. Nagpasalamat po ako dahil muli siyang binuhay, pinalakas at naglingkod uli sa Panginoon. Amen po ba? At hindi lang po yan. Hindi lang siya basta naglingkod. Siya po ay nakasama ko kagahapon pumasok sa Bible School. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Todo na no, wala nang atrasan, sabi niya. Wala nang atrasan daw eh. So yun, at dahil po dito, ay kita ko po ang kagalakan ng bawat isa at ang kagalakan po ng puso ng inyong lingkod. Dahil nakita ko po ang pagkilos ng Panginoon sa iglesia po natin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Dahil patuloy niyo po kaming binisig, pinuksan, pinuwid, at dahil ang nais po ninyo, kami po ay tatahak sa tamang landas. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon. Loobin niyo po, Ama, na kayo po nawa ang maging sentro ng bawat isip, bawat puso, bawat isa sa amin ngayong umaga. Makapangyarihan, Ama, magsalita po kayo, makikinig po kami. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya ninyo pong basahin ko muli yung binasa po kanina ni Brother Ariel sa Matthew chapter 16. Magmula po verse 13. Ang sabi po sa Matthew chapter 16, magmula verse 13 hanggang 20, ay ganito po sa Tagalog. Nang lumating si Jesus sa lupain ng Caesarea Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista. Si Juan Bautista daw po kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Verse 15. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Verse 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya lahat ang kapangyarihan ng kamatayan. Binibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit,
At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang pinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Pagpalain po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Mga kapatid, ito po yung bahagi na kung saan ay narami na pong nagtatanong at nakikiisyoso. Kilala na po si Jesus. Marami po siyang himala na ginawa. Marami po siyang mga kababalaghang ginawa. Yung pong 5 tinapay, pinarami po niya. At na marami po, 5,000 lalaki, sinabi doon, 5,000 lalaki. Eh kung may kasama doon mga bata at babae, sobra sa 5,000. Makikita po natin dito na si Jesus po ay kumalat na yung balita tungkol sa Kanya. Kaya ito po ngayon, nagtatanong si Jesus kung ano ang feedback doon sa mga tao. Tinatanong ni Jesus yung kanyang mga alagad, ano bang sabi nila? Sino daw ako? Ang sabi ng mga alagad, sabi po nila, kayo daw po si Juan. Si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, kayo daw po si Elias. Si Elias po ay isang kilalang propeta ng Diyos. Sabi naman ng iba, kayo daw po si Jeremias, the weeping prophet. At sabi ng iba, isa daw po kayo sa mga propeta noong nakaraang panahon. Yun po ang balita, yun po ang kwento, yun po ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Siguro, tatango-tango lang si Jesus at ang sinabi niya, kayo, para sa inyo, sino po ako? Mayroon pong biglang tumayo at ang sabi, sinong nagsabi? Si Simon Pedro, sabi niya, kayo po si Kristo, kayo po ang Kristo, na ibig sabihin ay Misaya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Dahil po, ang mga Israelites, ang mga Hudyo po, ay naghihintay po sila ng Misaya. Naghihintay po sila ng tagapagligtas because during this time, ang mga Hudyo, ang Israelites, ay under po sa Roman Empire. Dahil under po sila sa Roman Empire, hinihintay po nila na mayroon pong isang tao na mamuno sa kanila, aaklas, lalaban sa Roman Empire para mapalaya sila sa pahirap na ginawa ng Imperyong Romano doon sa mga kababayan nila, sa bawat isa sa kanilang mga Israelites. Kaya naghintay po sila ng Misaya, naghintay po sila ng Kristo. Ang pag-aakala po nila na ang Misaya na sinasabi sa Biblia na darating ay kagaya ni David na isang mandirigma. Dahil ang sabi po sa Old Testament, ang sabi po sa aklat ng propeta, na ang lahi ni David ang darating at magliligtas sa bayang Israel. Akala po ng mga Israelites, itong lahi po ni David na darating ay isang mandirigma na kagaya ng kanyang great-great-grandfather na si David. Pero hindi pala yun ang pinaplano ng Diyos para sa bansang Israel. Hindi pala magiging alipin, hindi pala sila iligtas mula sa Imperyong Romano. Ililigtas pala ang bayang Israel sa pagiging alipin nila sa kasalanan. Ang akala po ng Israelites ay ililigtas po sila ng Panginoon kagaya ng ginawa ni Moises. Ang sabi po ng Diyos, Moises, naririnig ko ang hirap, ang iyak ng aking bayan na Israel. Pinahirapan sila sa Ehipto. Iligtas mo sila. Akala nila gano'n. Pero ang misyon pala ng ating Panginoong Jesus ay ibang klaseng kaligtasan.
Ang sabi po dito, nung sinabi po iyon ni Jesus, verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, anak ni Judas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo sa sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Napakasarap po, mga anak. Ang mga anak ko, napakasarap po ang pakiramdam. O kaya ang tatay or nanay, napakasarap po ang pakiramdam kung ang iyong anak lalapit sa iyo at direktang sasabihin kung ano ang nasa saloobin niya. Napakasarap pong pakiramdam ng isang ama o isang nanay na lalapit yung kanyang anak at sasabihin, alam niyo po, tatay, mayroon na po akong crush. Ano sabihin ng tatay? Ano sabihin ng nanay? Huwag niyo pagalitan. Yung iba kasi nagkagalit agad. Yan na ba naman yan? Bata-bata mo, landi-landi mo eh. Wow! Wow! Pwede mo sabihin na lang, sa ganda mo ba na yan? Natural lang. Mayroong magka-crush sa'yo at magka-crush ka din. Pero wala mo nang ligawan. Wala mo nang relationship. Amen po ba? Masarap pakinggan ng isang nanay o isang tatay na lalapit sa iyo yung anak nyo. Personal. Iba po yung dating pag ibang tao ang lalapit sa iyo at sasabihin, Pastor, si Kuy, mayroon na palang girlfriend. Iba ba yung dating noon? Iba yung personal na anak lalapit sa iyo, Papa, mayroon kong gustong ligawan. Iba po yun. Dito po, makikita po natin kay Peter. No? Kita po natin dito kay Simon. Sabi po ng ating Panginoon, mapalad ka, Simon, na anak ni Judas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao. Wow! At ang karugtong sinabi, kundi ang aking ama nasa langit. Wow! Napakagaling! Hindi tao ang nagpahayag kay Peter. Walang taong nagsabi kay Peter na siya si Kristo. Sinong nagpahayag ay Pedro. Ikaw ay Petros. Ikaw ay bato. At sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Mga kapatid, ang iglesia po na itatayo ng Diyos, aking iglesia. Sabi po ng Panginoon, ano sabi niya? Aking iglesia. Hindi po ito iglesia ni Pedro. Sino po yung the rock of all ages? Si Jesus. Si Jesus po ang rock. Si Jesus po ang rock. Si Peter po, Petros, maliit po na rock ang ibig sabihin doon. Sa ibabaw ng iglesia, sa ibabaw ng patong ito, itatayo ko ang ating iglesia at hindi makakapanaig sa Kanya kahit ang kamatayan, kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Hello, andyan po ba tayo? Verse 19 po, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Anong ibibigay ko? Susi ng kaharian ng langit. Para ano yung susi? Nagbubukas. Susi ng kaharian ng langit. Para magbukas ang susi. Binigay po kay Pedro ang susi. Binigay po sa iglesia ang susi. Later on po, pag-usapan po natin yan deeper. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Hello mga kapatid. Yun po ang kwento
sa buhay ni Jesus nung siya po ay nandito pa kasama ang kanyang mga alagad. More than 2,000 years ago. The question is, ano po ang kinalaman yung kwento na yon sa Love in Action Global Church? Hello, andyan po ba tayo? Ano bang kinalaman ito? Kwento po yun, nangyari na yon. Ang mahalaga, yung kwento na yon, mayroon ba itong kinalaman sa buhay mo? Mayroon ba itong kinalaman sa pamilya mo? Mayroon pa itong kinalaman sa Love in Action Global Church? Kaya mga kapatid, ang mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatang ang iglesyang itinayo ng Diyos. Ang iglesia ay itinayo ng Diyos. Hindi po ito itinayo ng tao. Pag sinabi po natin iglesia, it is not the building, kundi ito po'y lupon ng mga tao, grupo ng mga tao, sama-sama na mayroong pananalig at nag-worship sa Panginoon. Hindi po yung building ang church. Ang Diyos ay nagtayo ng kanyang iglesia. That was more than 2,000 years ago. That was the early church. That was the early church. Binigyan niya ng bisyon si Pedro at makita po natin si Pedro po ay pinamunahan po yung iglesia na itinayo ng ating Panginoon. That was more than 2,000 years ago. Ang tanong po, yun bang iglesia na yun na tinayo ng ating Panginoon Jesus ay kagaya din ng iglesia na mayroon tayo ngayon? Kagaya po ba ng iglesia na mayroon tayo ngayon? Mga kapatid, napakahalaga po natin malaman yun. Dahil ang pagtayo ng Diyos ng iglesia, ang nais niya yung pattern ay dapat sundin. Because God is the architect and the builder. God is the architect of His church and He is the builder. He made the blueprint kung ano po ang iglesia na nasa langit at nang itinatag ng Diyos sa lupa. Dapat po lahat pong mga churches ay nakapattern sa iglesia na tinatag ng Diyos. Ang ating Panginoon, tinatag po niya ito. Siya po'y bumalik na sa langit. He was ascended to heaven. Nandoon po siya sa langit. Nasaan po ang iglesia kanyang itinayo? Nandito sa lupa. Hello, andyan po ba kayo? Ang Diyos ay nasa langit, subalit ang kanyang itinayong iglesia ay nasa lupa. Nasa langit ang Diyos, nasa lupa ang iglesia ang kanyang itinayo. Kahit po nasa langit ang Diyos at ang iglesia ang kanyang itinayo ay nasa lupa, hindi po ito nangangahulugan na malayo na ang Diyos sa kanyang iglesia. Mayroong koneksyon ang church na tinayo ng Diyos doon sa kanya. Binigay ni Jesus ang susi sa iglesia. Binigay kay Peter yung susi na ang ibig sabihin sa iglesia. Si Peter po ang namumuno po sa church. Binigay po ang susi. Ano pong susi yon? Susi ng kaharian ng langit. Nung si Jacob po ay nagtakot na patayin ni Esau, siya po'y pumunta sa lugar ni Laban na kayang tiyuhin. Habang naglalakbay po siya sa disyerto,
napagod po siya, humiga po siya, natulog po siya, habang natutulog po siya, nagpakita po sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. At ano pong napanaginipan niya? Mayroon pong hagdanan mula sa langit, pupunta sa lupa, at akyat panaog yung mga anghel. At nung nagising si Jacob, ang sabi niya, wow, this is the place of God. This is the place of God. And this is the gates of heaven. Bakit? Akyat panaog yung mga anghel doon sa hagdanan, mga kapatid. At napakaganda. Doon ko pinapakita na mayroon palang koneksyon ang Diyos doon sa kanyang tinatatag na iglesia. Mapahanggang sa ngayon, mga kapatid, ang Diyos po ay mayroon pong pakialam, mayroon pong koneksyon sa iglesia na kanyang tinatayo. Amen po ba? Amen po ba? Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na ang Diyos ay mayroong ginagawa, mayroong koneksyon ang Diyos doon sa kanyang tinatayo na iglesia? Kung naniwala po tayo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Yun po yung katotohanan dyan. Yung susi po ay ipinagkaloob sa iglesia. At si Jacob po nakaranas ng panaginip. Nakita niya akyat baba yung mga anghel. Nang ibig sabihin, there is a gate. Mayroong pintuan dahil mayroong hagdanan. At akyat panaog yung mga anghel. Mayroong pintuan. Kaya po, binigay ni Jesus yung susi doon kay Pedro. Binigay yung susi doon sa iglesia, doon sa church na tinatayo ng Panginoon. Dahil po, yung susi ay siyang nagbubukas ng alin? Ng pintuan. Anong ginagawa ng susi? Nagbubukas ng pintuan. Mga kapatid, kapag tayo po ay nakakunik sa ating Panginoon, kagaya po tayo ng isang taong may hawak ng susi, may access po tayo sa langit. Amen po ba? May access po tayo sa langit. At dito po makikita natin dito, sabi nga dito, ang ipagpabawal mo sa lupa ay ipagpabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot mo sa langit. Mayroon pa pong karugtong yan doon sa kabila. Kung makikita po natin, mayroon pong sinasabi ang ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Panginoon sa iglesia, na saan yung dalawa, o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay andoon siya. Hello, andyan po ba tayo? Na saan yung dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay andoon po ang ating Panginoong Diyos. Ang ibig pong sabihin doon, church. Church po yun. Na saan po yung dalawa o tatlo na kabahagi sa church, nandoon po ang ating Panginoon. Hindi po natin i-misinterpret yun na kayo po ay gusto nyong magbuo ng grupo at bigla mong sabihin, doon kayo sa bahay, kaya ayaw mong magsimba, ayaw mong pumunta sa gawain, at sabihin mo sa iyong anak, dito lang tayo. At ikukot natin yon na saan yung dalawa o tatlo na nagkakatipon sa kanyang pangalan ay andoon ang Panginoon. Hindi po yun ang tinutukoy ng verse na yun. Ang tinutukoy po doon ay church na itinatayo ng Panginoon. It is the church. Kapag nagsama-sama po
ang church, ang mga kapatiran sa iglesia, na saan yung 2 o 3, i-honor po ng Panginoon ang kanilang panalangin dahil kasama po nila ang Diyos. Mga kapatid, bukas po ang pintuan ng langit para sa iglesia itinatayo ng Diyos. Mga kapatid, bukas po ang pintuan sa iglesia na itinatayo ng Diyos. Salamat naman at mayroong 3 nag-amen at naniniwala. People of God, bukas po ang pintuan ng langit sa iglesia na itinatayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Bukas po ang pintuan ng langit sa iglesia na itinatayo ng Diyos. Ano po yung mga katangian na hindi po dapat makikita sa iglesia? Ilan lang po itong ibahagi ko. Mga ilan sa mga katangian na hindi po dapat makikita sa iglesia. Una po, na katangian na hindi dapat makikita sa iglesia, pagiging makasarili. Sabi po sa Matthew chapter 16, kung may Bible po kayo, makibukas po kayo sa akin. Sa Matthew chapter 16, verses 22 to 25. Ilan sa mga katangian na hindi dapat nakikita o matagpuan sa iglesia, pagiging makasarili. Ang sabi po sa Matthew 16, 22 to 25, ano pong sinasabi dito? Ito po yung time na after po mapuri si Simon. Kasi sinabi ni Simon, you are the Son of God, you are the Christ. Wow! Sinabihan siya, napupromote siya biglang ibabaw ng bato, itatayo ng iglesia, bibigay kayo sa susi ng kariyan ng Diyos. Ito na ngayon, si Jesus po ay nagkwento po tungkol sa kanyang kamatayan. At habang nagkukwento si Jesus, naglalakad sila. Ang ginawa po ni Simon ay hinilan niya. Ang sabi po sa verse 22 po, niyaya siya ni Pedro sa isang tabi. Sabi niya, Guro, halika muna. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Sinabi ni Simon doon kay Jesus, halika muna. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Pinagsabihan ng ganito ang Panginoon. Huwag nawang itulog ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Nung sinabi ni Jesus na siya ay maghirap siya at mamatay sa cross, sinabi ni Simon, Panginoon, Guro, halika mo na. May sabihin ako sa iyo. Sabi niya, huwag naman sana. Pinagsabihan niya ang Panginoon, Panginoon, huwag naman sanang itulog ng Diyos. Hindi mo dapat ito mangyayari sa iyo na maghirap ka, maipako ka sa cross. Paano na ang aking pangarap na magiging right hand mo? Makasarili. At hindi po ito dapat makikita sa iglesia na pinaghaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Makasarili. Mga kapatid, ang sumunod po na verse, nasabon po siya ng Panginoon. Sabi niya, hindi po ito dapat mangyari sa inyo. Verse 23, ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas! Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pagiging makasarili. Ang pagiging makasarili ay hadlang sa plano ng Diyos. Hadlang sa plano ng Diyos ang pagiging makasarili.
Lord, hindi ka dapat mahirapan, hindi ka dapat mamatay. Paano ako? Ako dapat ang sidekick mo, ako dapat ang right hand mo, ako dapat, paano ako? Pag ikaw ay maging hari, dapat ako ang prime minister. Ako ang right hand mo. Personal interest na hindi po dapat makikita sa loob ng iglesia. Si Simon po, kahit na po nasa kanya ang pagiging pato, pero bumabalik pa rin yung dati niyang pagkatao na si Simon. Bumabalik pa rin si Simon ang dating pagkatao na makasarili, na hindi po dapat makikita sa isang iglesia. 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ibig niyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Verse 24 po yan. Kung ibig niyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Limutin ang tungkol sa kanyang sarili, hindi kagaya ng ginawa ni Simon. Sinabi na sana niya, nagpahayag na sana sa kanya, nagkaroon na sana ng direct revelation sa kanya ang Diyos Ama. Pero bigla namang bumalik sa kanya yung pagiging Simon makasarili. Ang iniisip ay tungkol sa tao. Kung nais po natin sumunod, pasanin ang cross. Anong ibig sabihin ng cross? It symbolizes suffering. It symbolizes suffering of Jesus Christ. Pasanin ang cross. At saka pa tayo pwede sumunod sa Kanya. Hello mga kapatid, andyan pa po ba tayo? Andyan pa po ba tayo? Natatawa po ako sa aming pag-aaral kagabi. Ay gusto ko pong ibanggitin sa inyo na kagabi po ay nakapangalawang araw na po kami sa discipleship class na ang title po ng aklat na inaaral namin na sulat po ni Oswald Sanders, Spiritual Leadership. Na kung saan napag-usapan po namin doon na ang bawat Kristiyano pala ay dapat paypayan natin yung kapatiran natin ng hihina para mag-aapoy. Kung makikita po natin, kapag magluluto po tayo ng barbecue, ang ginagawa po natin, anong ginagawa? Pinapaypayan para mag-aapoy, babaga po ito, mag-aapoy. Kapag nakita pala natin yung ating mga kapatid na nanghihina, paypayan po natin para magliliyab sa apoy. Amen po ba? Pero pag nasa church po tayo, lalo na po sa ganitong diwa, ay huwag mong paypayan ang iyong katabi, baka hindi mag-aapoy, matutulog. People of God, mga katangian na di dapat nakikita sa loob ng iglesia. Pangalawa, paggawa ng mga bagay na di ayon sa nais ng Diyos. Paggawa ng isang bagay na hindi ayon sa nais ng Diyos or hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Makikita po natin sa Matthew chapter 17. Makibukas po tayo. Diyan lang po yan sa right side ng inyong Bible. Matthew chapter 17, verses 4 and 5. Ano pong sinabi dito? Ito po ay patungkol sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, si Jesus po ay pumunta sa bundok. Sinama niya sino? Si Pedro,
at yung magkapatid na si James at saka si John. Pagdating nila sa bundok, habang nasa unahan ng ating Panginoong Hesus, ay nagbagong anyo yung ating Panginoong Hesus at biglang mayroong lumitaw. Sino yung lumitaw? Si Moses at si Elijah. Biglang dumating si Moses at saka si Elijah, na puti yung damit at nagniningning. At ito ngayon, ang sabi po ni Pedro, verse 4. Ang sabi po ni Pedro, kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa iyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Verse 5, nagsasalita pa siya, nagliliman siya ng isang maningning na ulam, at mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang karugtong, ano sabi? Pakinggan ninyo siya. Ano pong mali ni Pedro? Nagmamalasakit lang naman siya. Nagbuboluntaryo siya. Nagumawa ng kubol. Nagumawa ng tent para pahingaan, para matulugan. Dito po natin makikita na hindi pala gano'n kadali ang paggawa ng isang bagay, lalo na pag hindi ito katutupan ng Diyos. Akala ni Pedro, maganda yung plano niya, maganda yung gagawin niya na magawa ng kubol, pero hindi po pala yun ang gusto ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos Ama, nandito ang minamahal kong anak, pakinggan mo siya. Pakinggan niyo siya. Mahalaga po sa isang church na pinapakinggan po natin ang ating Panginoong Hesus. Mahalaga po sa isang iglesia na nagbabasa po tayo ng Biblia, nanalangin po tayo, at pinapakinggan po natin kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon dito po sa Biblia. Isa puso po natin ito, isa buhay po natin ito, para magawa po natin ang kalooban ng Diyos. Si David po, during his time, nung malapit na po siya, yung matanda na po siya, nais niyang magtayo ng alin? Ng templo, ng tahanan ng Diyos. Gusto niyang magtayo ng tahanan ng Diyos dahil napansin niya, nakatira siya sa palasyo at ang Diyos nakatira saan? Sa tent. Ang Ark of the Covenant ay nasa tent at siya ay nakatira sa palasyo. Kaya sabi ni David, magtayo ako ng templo na kung saan doon ko ilagay yung Ark of the Covenant na magiging tahanan. Kaya kagulo sila, hindi natuloy ang tower na yun. Akala nila tama yung ginagawa nila, pero hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. Sa isang iglesia po na itinatayo ng Diyos, ay hindi po dapat makikita ang pagiging makasarili, at hindi po dapat makikita ang paggawa ng mga bagay na di ayon sa kalooban ng Diyos. At ang panghuli po, ang iglesia po na tinatayo ng Diyos ay hindi po dapat makita ang ganitong pag-uugali. Hindi dapat, anong pag-uugali? Hindi pagkilala sa Panginoong Hesus. Hindi pagkilala sa Panginoong Hesus. Nakakalungkot po. Mayroon pong mga iglesia na para sa kanila, si Hesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay kagaya ni Moses lamang.
Jesus is Lord and Jesus is God. Ang sabi po sa Matthew chapter 26, makibukas po kayo sa akin, Matthew chapter 26, verses 64 to 74. Ito po yung senaryo na kung saan makikita sa Sanhedrin po. At ito po yung time na itinagtuwa ni Pedro ang Panginoong Hesus. At ganito po ang pagkasabi sa verse 69. Verse 69 po. Si Pedro ay nakaupo sa patio. Nilapitan siya ng isang babaeng, ng halilang babae, at ang sabi, kasama ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba? Verse 70. Ngunit itinanggi niya ito sa harapan ng lahat. Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. At sabi po sa sunod na verse 71, pumunta siya sa may pintuan. Nakita siya ng isa pang alilang babae at sinasabi sa mga nakaroon, ang lalaking ito ay kasama ni Jesus na taga Nazareth. Verse 72, muli siyang tumanggi. Isinusumpa ko, hindi ko nakikilala ang taong iyan. Verse 73, maya-maya lumapit kay Pedro ang mga naroon, sinabi nila, isa ka nga sa kanila, nakikilala sa iyong pagsasalita. Verse 74. Anong sabi? Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan. Hello, andyan po ba tayo? Andyan po ba tayo? Grabe! Si Pedro po, na sinabihan ng ating Panginoong Hesus, ikaw ay bato. Ito ngayon, ang sabi niya, mamatay man ako, hindi ko kilala ang tao iyan. Kapatid, hindi po dapat itong espiritu ni Simon na mga tao na natatakot, hindi po ito dapat nakikita sa iglesia na itinayo ng Diyos. Amen po ba? Hindi po dapat ito makikita. At kung mapapansin po natin, si Pedro po, 3 bisis niya itinatuwa ang ating Panginoon. Hindi pagkilala sa Panginoong Hesus. Kinahihiya ang Panginoong Hesus. Pagdadala ng Biblia, ikinahihiya pa. Kaya pagsakay sa habang naglalakad, habang nagdadala ng Biblia, pagtingnan ng mga tao, hindi po natin dapat ikakahiya ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung tayo ay iglesia na itinatag ng Diyos, dapat ipagmalaki natin ang Diyos na nagtayo ng iglesia ito. Kapatid, pag-uugali, iilan lang po sa mga pag-uugali na hindi dapat makikita sa iglesia. Makasarili. Hindi po dapat makikita sa iglesia yan. Dahil ang pagiging makasarili, ito po'y nagbubunga ng alitan, ng away, samaan ng loob, at iba pa. Pagkakampi-kampi kung mayroong ugali makasarili. Hindi rin po dapat makikita sa iglesia ang paggawa ng mga bagay na di ayon sa kalooban ng Diyos. At ang panghuli, hindi pagkilala sa Panginoong Hesus. Yung pong ugali na hindi po natin dapat makikita sa iglesia. Ang tanong, paano po natin malaman kung ang Love in Action Global Church ay iglesia na itinatayo ng Diyos?
kung makikita naman natin sa LEGC ang mga bagay-bagay, ang mga katangian, ang mga pag-uugali na hindi dapat makikita sa iglesia. Itinatayo ng Diyos ang iglesia. Kaya gawin po natin maging masunurin sa Kanya. Gawin po natin at alisin po natin yung pagiging makasarili. Bagkus, isipin po natin kung ano ang nais ng Diyos. Sa oras na ito, alam ko po, kilala natin yung sarili natin. Kung mayroon po tayong ginawa na isang bagay na hindi kadugod-dugod sa paningin ng Diyos bilang kabahagi ng iglesia, ay dapat iluwa na natin yun, isuka na natin yun, at huwag na po natin balikan. Mga minamahal kong kapatid, inanyayahan ko po kayo na yumuko. At habang pinapakinggan po natin ang tugtog ng music na yan, salisigin po natin ang ating mga sarili. Kung mayroon tayong dapat itapon na basura sa katawan natin, sa sarili natin, na siyang naghadlang para makunik tayo sa kaharian ng Diyos, ay gagawin po natin. Kung mayroon po tayong mga basura na matagal na nakaimbak sa puso natin, itapon na natin yan. Dahil yan ay nagdadala ng sakit, babaho yan sa buhay mo, at magiging kanseros yan. Itapon mo yan, kapatid. Ilabas mo yan. Isuko mo yan sa Panginoon. Palayain mo ang sarili mo mula sa basura na yan. Kapatid, itapon mo yung basura na yan. Kung ikaw ay mayroong sama ng loob sa isang kapatiran na nandito sa iglesia ito, kapatid, dapat lamang na mag-usap kayo at huwag mong bigyan ng puwang ang kalaban na siyang maghari dyan sa puso at isip mo. Kapatid, kung mayroon kang nagawa na hindi tama sa kapwa mo, dapat lamang na humingi ka ng tawad. Mga anak, kung mayroon kayong ginawa na hindi tama sa inyong mga magulang, dapat lamang na humingi kayo ng tawad sa inyong mga magulang, at ganoon din ang mga magulang. Kung mayroon kayong nagawa na mali sa inyong mga anak, huwag nyo na dapat patagalin nyo. Dahil ito'y hadlang. Hadlang ito. Hadlang sa blessing, sa pagpapala ng Diyos sa iglesia ng Love in Action Global Church. Kapatid, kung nais mong italaga ang iyong sarili muli sa Panginoon, tinandayahan kita, itaas mo ang iyong kamay. Itaas mo ang iyong kamay. Salamat, kapatid. Salamat. Salamat, kapatid. Salamat. Thank you. Salamat, kapatid. Nakita ka ng Panginoon. Salamat. Salamat. Salamat, kapatid. Pwede na pong ibaba yung kamay. Alam po ng Panginoon na nagtaas mo kayo ng kamay. Makapangyarihang Diyos, kayo po ang Diyos na sinasamba ng Love in Action Global Church. Kami po'y naniniwala, Panginoon,
ng Love in Action Global Church, Panginoon, ay iglesia po na itinayo ninyo, Panginoon, at pinagkalooban ninyo ng susi, Panginoon, ng kaharian ng langit, Panginoon. Lord, nakita niyo po ang inyong mga anak. Sila po'y nagpakumbaba. Ang bawat isa po sa amin ay nagpakumbaba, Panginoon. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, ito pong mga nasa puso namin, yung mga hinanakit namin, yung mga nagawa namin hindi tama, Panginoon, ay hindi po ito kailangan sa church na itinatag niyo, Panginoon. Amen. Lord, palayain ninyo ang inyong mga anak. Palayain po ninyo ang inyong iglesia, Panginoon, at loobin niyo po na magiging bukas ang kalangitan, Panginoon, para sa Love in Action Global Church, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos. Nakilala niyo po kung sino ang nagtaas ng kamay, Panginoon. Mayroon po silang nais idulog sa inyo. Ama, yung effort po nila na pagtaas ng kamay, tanda ng pagpakumbaba, Panginoon. Suklian niyo po ito, Panginoon, ng pagpapala. I-comfort niyo po sila, Panginoon. Paigtigin niyo po, Panginoon, ang kanilang spiritual na pamumuhay, Panginoon. Lalo na po ang mga hawak nilang ministry, Panginoon. Thank you, Father God. Salamat po, Ama. Ang glory po ay pinabalik namin sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin siya. Glory to God. Glory. Give it faith, give it joy, and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. And your give is a reflection of your gratitude. So give, it will come back to you. With pleasure, press down, shake together, and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord, open your heart, give your best, give unto God, and you will be blessed. Don't be stingy and don't be tight. Learn from the widow in the Bible who gave her last night. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake together, and running over again. And it will come back to you. When you give to the Lord. People round God when they don't give time and Ako ninyo na sinasabi niyo po na kapag ibibigay po namin ang namin ito po, bubuksan po niyo ang durungawan ng langit at ibubuhos po ninyo ang pagpapala na ito. Lord, salamat po sa pagpapala na ibibigay niyo po. Dagdag na pagpapala na ipagkaloob niyo po sa inyong iglesia na ito. Salamat po, Ama. At nawa, Panginoon, ang offering at tithes na ito ay patuloy na maggamit para sa patuloy na ikalalago ng inyong gawain. Ito po ang kahilingan namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po ang mga diakono punta sa harap. Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili para sa sakramento
ng banal na hapunan. Ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa sako ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng bawat isa sa atin, siya sa atin ng tao, ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa sako. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong katawan na naturo para sa amin, Panginoon. At ngayon, Panginoon, ay sumisimbolo ng tinapay na ito. Salamat din po, Panginoon, sa dugo mo na nabuhos sa cross na siyang luminis sa aming mga kasalanan, na siyang sumisimbolo sa katas ng ugas na ito, Panginoon Diyos. Lord, pinahahalagahan po namin kayo. Lord, bago po kami dumako sa dako ng kabanal-banalang pagtanggap ng iyong banal na hapunan, marapatin po nawa ninyo ang aming sarili at makat po ang malinis mula sa kaloob-looban, Panginoon. Kung kami man, Panginoon, ay nakagawa ng hindi ayon sa iyong kalooban, ngayong umaga po ito, humihingi po kami ng kapatawaran at paglilinis upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon. Pagpalain po ang banal na hapunan na ito na aming pong tatanggapin sa pangalan ng aming Panginoon Hesus.